Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who established everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero uno. Agad lumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Lindsay. Good morning, Panga! Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liha. Mahal kong Lindsay. Gusto ko lamang pong ilabas ito kasi hindi ko alam kung tama pa itong ginagawa ko. Hi everyone! Ako nga po pala si Edward. Isa po akong college student. 21 years old at kailangan ko pong aminin. Nadala ng hirap ng buhay. Meron po akong sugar mommy. DJ Lindsay, hindi po ito yung usual na sugar mommy na nasa 30s lang. Siya po ay merong posisyon sa aming lungsod. May asawa na po siya. At halos kasing edad na po ng nanay ko. Nagkakilala po kami sa isang event kung saan ako yung student representative. Nagulat po ako kasi siya mismo ang nag-approach sa akin. Siya yung nagtanong ng number ko. Tapos, nagsimulang unang mag-text sa akin. DJ Lindsay, nung una parang normal lang ang lahat. Nagsasabihan niya ako ng mga life lessons. Mini-mentor niya ako. Career advice, small talk. Pero nung isang beses na nag-aya siyang lumabas, doon ko na-realize na iba pala ang gusto ni Madam.
Sinasundan pa po yun ng pagkikita ng ilang beses pa sa isang buwan. Madalas, sa hotel. Minsan, out of town, lalo na kung meron siyang events. Sinasakto niya kung saan meron siyang excuse na umalis ng bahay o mag-leave of absence sa office. In short, DJ Lindsay, kabit ako ni Madam. DJ Lindsay ang pinakamasakit sa lahat. Hindi ko po alam kung paano ako nakarating sa puntong ito. Hindi ko naman po masasabi na napilitan lamang ako. Hindi rin naman po ako in love sa kanya. Ang hindi ko po matanggihan ay yung mga binibigay niya sa akin. Mga allowance, mga gamit, mga experience na hindi ko mararamdaman kung hindi dahil sa kanya. Hindi yon kayang ibigay ng mga magulang ko. At lalong hindi yon kayang ibigay ng kasing tanda ko na jowa. Taon-taon meron akong bagong cellphone. May branded na sapatos, buwan-buwan. At may mga connections na posibleng makatulong sa future career ko. Yun yung pinangako sa akin ni Madam. Hindi niya raw ako pababayaan, basta dyan lamang ako sa tabi niya. Hindi ko po alam kung tama pa ito. Nagigising ako minsan na feeling ko wala akong kwentang lalaki. Na para lamang akong laruan na anytime pwedeng iwanan. But at the same time, DJ Lindsay, ang hirap naman pong bitawan ng buhay na hindi na ako nag-aalala sa tuition at panggastos. Sobra-sobra po ang binibigay sa akin ni Madam. Minsan, naililibre ko pa yung mga magulang ko. May mga pagkakataon na pinapahiram niya sa akin yung ibang sasakyan. Napakagara ng buhay ko kasama si Madam. Pero alam ko na mali ito. Alam ko rin po na dahil sa kwento ko ay maraming magja-judge sa akin. Pero seryosong tanong po ito. Paano ko po ba malalaman kung dapat ko na siyang bitawan? Kung dapat ko na siyang iwan? Kung sakaling gusto ko nang kumawala, paano ko to gagawin nang hindi niya sisirain ang buhay ko? Alam ko po kasi, DJ Lindsay, na kaya niyang gawin yun. Natatakot lamang po ako na malaman kung paano niya gagawin ito. Tulungan niyo po ako. Muli, ako si Edward. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, mahal ko! Tayo pa rin po ang estasyong same. Pero, Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Pangga,
Magkakasama niyo na po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At ito po ang lihim ng liham. Makakasama mo ako all the way till 11 in the morning. Of course. At syempre, pag-uusapan natin yung problema ngayon ni Edward. Si Edward! Ang sarap ng buhay, be. Yung totoo. Oo. Goals. Charot lang. Syempre, nagbibiro lang tayo, pero ang katotohanan ng life is nahihirapan na nga daw si Edward. Kasi nga, alam niya naman daw na mali yung ginagawa niya. So, sa mga hindi pa nakaka-catch up doon sa kwento po natin, si Edward po ay isang college student, pero meron po siyang karelasyon. At hindi po ito basta-bastang tao. Wow! Mayroon daw posisyon sa kanilang lungsod. Si Madam, kung kanyang tawagin. Meron nga din pamilya si Madam at si Madam po ay halos kasing tanda na ng kanyang nanay. Lahat daw binibigay sa kanya, pera, pinapahiram ng sasakyan, sapatos. Alam mo yun, to the point na naililibre niya yung pamilya niya, yung mga magulang niya. At masasabi niyang ang luwag ng buhay with Madam. But then again, there's this lingering feeling and idea na this has to stop because hindi nga tama yung kanyang ginagawa. Ngayon natatakot daw siya na baka kapag inend niya, tinapos niya yung relationship or kung ano mang merong naglilink sa kanila ni Madam, baka nga daw guluhin ni Madam yung kanyang buhay. Wow! Paano daw ba siya aalis sa ganitong sitwasyon? Lalo na kapag ayaw niya na, paano niya raw ba iiwan si Madam? Let me know your thoughts, your comments about this, mahal ko. Kasi kailangan talaga ni Edward ng tulong from us. Halika na at puntahan mo kami sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Tayo po ay live na live ngayon. I-message mo sa akin yung iyong komento at babasahin natin yan on the air. Mahal ko, Panggako, baby ko. Naka-energy na ba ang lahat? Sabi ni Grace, mahirap pumasok sa ganyang sitwasyon lalo na't may impluwensya ang taong pinatulan mo. Kausapin mo siya na ayaw mo na para alam niya na hindi mo na kaya yung ginagawa mo. Makukuha mo din naman yung luho mo kapag nakapagtapos ka at nakapagtrabaho ka. Sabi naman ni Arch, wala sanang masama sa pagkakaroon ng sugar mommy. Total pareho kayong nakikinabang. May, yun nga lang, ang sabi dito ni Arch, the moment na naging kabit ka, dyan ka nagkamali. May naaapakan ka at yan ang magiging downfall mo. Stop now because it's just plain wrong. Accept whatever consequences your actions might have. Magpakalalaki ka. You made your bed, now lay in it. Sabi ni Ponky, mukhang may flood control project yung si Madam. Share your blessings namin. Hi! Oo nga, no, mainit na usapan yung flood control na yan. Wow! Oo, di ba may ano daw, ang daming nakikibahagi dyan. Sabi ni Sir Rain Gureyan po, babati naman po dito sa Hong Kong, always nakikinig sa'yo. Sender, you have a choice to stop. Ginusto mo rin naman yung ginagawa mo kahit sabihin mong ayaw mo. Huwag mo sabihin na ayaw mo kasi inaalaw mo. Huwag mo hintayin na dumating sa point na both sides nyo malaman pa, lalo na ng asawa niya. Face the consequences, matatapos din yan at magiging kwento na lamang yan. Sabi ni Edric, Edward, tumabi ka. Ako na dyan. Charing-charing lang. Sabi ni Edric. Feeling ko, nainggit kayo imbis na tumulong kayo. Feeling ko lang, sabi ni Mako, sa panahon ngayon, nagiging normal na sa kabataan na may mga sugar mommy or daddy dahil yun ang way nila para magkapera. Pero sa ganyang sitwasyon, mahirap dahil sa magiging factor ng gulo sa buhay. Hindi lang kay Madam, kundi pati na rin kay Edward. Sabi ni Jorilyn, mahal ko Panggako baby ko, sabi ni Jorilyn, kailan mong malalaman na dapat mo na siyang bitawan pag nahuli ka na ng asawa niya? Diyos ko, mali yun syempre. Alam mo na sa sarili mo yon, hindi mo na kailangan itanong dahil paninira ng pamilya yon. Use your brain naman po, kuya. Sabi naman po ni Feli, ang hirap naman po ng sitwasyon mo, sender. Sabi naman ni Mike Montero, hello, DJ Len. Say hello to you, Mike. Mike. Alam mo, itong si Edward. Hello, Edward. Thank you for sending in your story dito sa Lihim ng Liham. Most and much appreciated yan. Alam mo, kung naniniwala ako na once na inusig ka na ng konsensya mo, it's about time that you stop. Kasi, ikaw lang din talaga ang makakaramdam niyan sa sarili mo, sa totoo lang. Di ba, ganyan naman tayong mga tao.
Kahit paanong sabihin ng mga tao sa paligid natin, hanggat hindi mo nararamdaman yung feeling na you have to stop, hindi mo naman talaga isa-stop ang isang bagay. Not unless, alam mo yon, magkaroon ka ng second thoughts about it. But, the fact na ikaw ay nakakaramdam na teka lang, parang nangangati ka na may mali dapat itigil ko na to Stop na, friendship. Stop ka na, bangga. No, kasi ikaw na yung nakakaramdam 'di ba? At saka, may mga pagkamatigas din kasi yung ulo natin, lalo na mahal ko kapag, alam mo, nakikinabang ka. Sino na ba naman ang aayaw sa allowance na malaki at maluwag daw kasi ang buhay? Wow! Nakakaluwag-luwag, sabi nga nila, mahal ko, di ba? Sino ang aayaw sa sapatos buwan-buwan na pinapahiram pa ng sasakyan at hindi ka magagasolina dahil provided din ang gasolina? Siguro lang, no? Alam nga namang sasakyan lang yung ipahiram, no? Di syempre may gasolina din. Diba? Ang saya ng life. Pero hanggang kailan? Yan ang tanong, Edward. Hanggang kailan? Tsaka ano lang yan ikaw lang yung, sa pagkakaalam ko yung mga ganyang setup is, hanggat ikaw pa lang ang flavor of the month. Next week or next month, di natin alam, next year, baka mamaya meron ng mas gwapo, diba? Mas endearing sa paningin ni Madam, tsupi ka na. Wala ka ng silbi. Wow! So, hihintayin mo na lang ba yun? O ipaglalaban mo na, hindi, dapat ako kasi ako yung nauna. Oo. Pero yun nga, kidding aside, kung nararamdaman mo sa puso mo at sa sarili mo, emotionally, spiritually, physically, na kailangan mo nang umalis dyan, umalis ka na. Kasi yung universe na yung nakikipag-usap sa iyo na tigil mo na yan. Diba? Outbalance ka na sa nararamdaman mo, so you have to stop na. Kung ako lang yan Kasi diba nga, ayan, alam mo naman na merong asawa. Paano kung iskandalohin ka at yung pamilya mo ng asawa, kahit palalaki yun, bakit? Pwede naman, di ba? Wow! At saka, alam mo na naman kung anong tama't mali, malaki ka na. Alam mo sa sarili mo na mali yung ginagawa mo, kaya ka nga napasulat dito sa Lihim ng Liham to seek for validation doon sa gusto mong mangyari. Di ba? Alam mo naman talaga yan Kasi nag-iisip ka, kasi matanda ka na. 21 years old, you're in college, good thing nag-aaral ka, so you really know what's right and wrong. Alam mo na mali, bitaw na. Bitaw ka na dyan, friendship. Diba? Sabi ni Arthur, pasend naman po ng number ni Madam. Sabi na nga, gugustuhin yung mapapunta sa pwesto nitong si Edward Mga mga oportunista rin to, mga nagko-comment dito sa link. Ako na lang po ang tatanggap ng monthly allowance. Tabi ka na dyan, Edward. Wow! Diba? Sabi ni Jorilyn, pa-shoutout na lang nga po kay Ian Anthony Prasildes ng Bambang Bukawi, Bulacan. Huwag kang mag-sugar mommy, ha? Tsaka alam mo, if you're looking for a real and genuine relationship, kahit pa ang OA pakinggan, pero cliche na nga ito, kahit pa magdildil kayo ng asin, titiisin ninyo kung totoong relasyon ang hinahanap mo. Lahat naman ng tao nagkakamali, I'm sure matututo ka dyan. At least alam mo kung paano itama yung pagkakamali mo. Alam mo na hindi tama ito, perhaps nararamdaman mo sa sarili mo, so bawi ka. Tanggalin mo yung mali, 'di ba? Umalis ka sa maling sitwasyon, tapos bawi ka sa universe kapag nakaalis ka na sa sitwasyon na 'yan. Kausapin mo siya ng maayos. Huwag kung basta-basta mang-ghost ha. Ghost month pa naman ngayon. 'Di ba? Kausapin mo ng maayos. Siguro naman may feeling si Madam, siguro naman maiintindihan ka bilang parang anak ka na ni Madam. Hindi. Diba? Sa totoo lang, maintindihan ka naman siguro ni Madam. Pero syempre, kailangan mong diba? Kapakapain. Yung sitwasyon, hindi yung kung anong dapat kapain, ha? Hindi tayo figuratively speaking dito. Yung sitwasyon, kapakapain mo lang. Kung magatingnan mo, kapag good mood siya, ayan, sabayan mo. What if maging friends na lang tayo, Madam? Ay, nako, sabi ni Pablo. Tapos may anak pala si Madam na dalaga at na-inlove ka. Yari kayong dalawa. Bigyan ng plot twist, oo. Yun, kausapin mo lang ng maayos si Madam. Mag-goodbye ka kung kailangan mo na mag-goodbye. Sabihin mo, Ma'am, may I go out? May I go out? Diba? Elementary. Ganun lang, kausapin mo lang. Huwag ka manggo-ghost. Magbigay respeto ka sa nakakatanda. Sa nakakatanda? Hindi kasi ganito lang yan. Kahit sino naman, maiinis kapag bigla na lang nawala, diba? Paano kung huntingin ka niya pag bigla kang nawala? So, kailangan mong makipag-usap ng maayos sa kanya. And magbigay ka ng hints. Diba? Kapag halimbawa,
minessage ka niya na magkita tayo sa ganito, wag palaging, okay, sige, punta ako. Okay, sige po, on the way na. Sige po, absent ako sa, sa school ko para lang puntahan ka. Unti-unti lang. 'Di ba? Pag nag-invite siya ngayon, sige, punta ka. Sa susunod, wag kang pumunta. Sa susunod na invite, punta ka ulit. Alam mo 'yon? Alternate yung pagpunta mo hanggang sa maramdaman niya na, teka lang, parang lagi siyang absent. Wow! Teka lang, parang wala na siyang gana. Hanggang sa tanongin ka niya, may problema ba? O saka may pagtapat. Tsaka pag binibigyan ka ng mga regalo, kasi ganyan yan eh, di ba? Every time na magkikita, bibigyan ng allowance, bibigyan ng regalo. Huwag mo tatanggapin. Hindi yung para kang sugapa na tanggap ka lang ng tanggap siya. Kasi the more na tinatanggap mo, ibig sabihin lang yan, in-entertain mo pa rin eh. Okay ka pa din doon sa setup ninyong dalawa. Ngayon kapag nag-reject ka na ng gifts, ibig sabihin, ay, teka lang, umaalat na yung relasyon namin. Wow! Ay, teka lang, parang ayaw niya na. Ganun. So, wag tanggap ng mga regalo, wag tanggap ng pera. Di kaya. Wag punta sa mga invitations. Para slowly, sabi nga nila, slowly dying, slowly killing inside. Ganyan. O wag biglaan. 'Di ba? Unti-unti lang. Hanggang sa makasanayan na niya na hindi ka na okay. Hindi ka pupunta, hindi ka tatanggap. O, 'di ba? Malapit na mag-end ang relationship na ito. Malapit na mag-end ang kung anumang sitwasyon na meron kami. Situationship. Ang pagiging sugar mommy ko parang ayaw na. Wow! Ganyan. Parang hindi niya na ako kailangan. Parang may iba na siyang, 'di ba? May iba na siyang priority. Ganun. Unti-unti lang. Then sabihin mo kung anong nararamdaman mo sa kanya. Sabihin mo, sorry po, baka nga humanga pa yun sa'yo, 'di ba? Baka lang, hindi naman tayo sure. Siyempre, benefit of the doubt, 'di ba? Baka humanga pa yun kasi, ay, ibang klaseng bata siya, ibang klaseng lalaki siya. Ayaw niya ng mga ganyan. Meron siyang prinsipyo, may paninindigan siya. Ngayon, kasi dati wala. Basta i-explain mo ng maayos. Sabi ni Arthur Tan Garcia, Edward, tandaan mo, mas okay inumin ng fresh milk kesa sa taho. Ano ba yan? May pataho-taho ka pa dyan. But, nutritious din naman ang taho. Diba? So, talaga, Arthur. 9:27 ang nagmamagandang umaga. Basta, Edward, kung ano mang desisyon mo, we're happy na kahit paano natatauhan ka na gusto mo nang umalis dyan sa magulong sitwasyon na yan. Magdasal mo na lang na sana makisama sa iyo ang universe sa lalong madaling panahon. Magdasal mo kay Lord na sana gabayan ka sa kung ano mang ginagawa mo o gagawin mo pa in the future. Huwag mong bibiglain kasi baka magalit. At saka, baka may kailangan ka pa kasing bayaran sa school. Diba? Kahit pa paano huwag mong bibiglain. Unti-unti lang. Diba? Kausapin mo siya ng maayos, okay? At, kung sakaling mahal ka na niya, magpaalam ka sa kanya ng maayos. Ay, nako. Eto na nga, tulungan ka na ng MYMP. 9:28 on the clock, MYMP with the song Paalam Na. Ito pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM Panggap. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy. Bakit